Kung patawarin bawat sa amin, maging ngayong paglingkod, sa ganang akin, wala po akong magagawa. Sa lamang po akong maasa, malapay ko magbigay, malapay ng mga salita ang aking babanggitin, malapay na sasambitin, malapay ng sus, hallelujah, buksan mo pang unawa ng lahat ng mga tagapakinig, lalo sa mga bisita na naririto, malapay noon, hallelujah. Sumaamin ka po, malapay noon, hallelujah, at kami nagpapasalamat na lubos sa iyong matamis na presensya, minsan pang binubuhos sa bawat sa amin, sa bawat bahagi, ng mga nagawain sa lugar nito, malapay noon. Purihin ka at pasalamatan, malapay noon, hallelujah, sa iyong makapayimpaan, malapay sus, aming sama-sama sinasaway lahat ng mga hadlang sa magkaligitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na pagtatagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpak na nagpapasalamat, nagpupuri, nagdadakila sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. And we give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to the one true God that we serve in the name of our Lord God and Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sa mga baguhan na naririto, mga minamahal, maaari inyo po mapapansin mula sa umpisa hanggang kanina, mga minamahal, hanggang sa mga sandaling ito, sa bawat katagan na nababanggit ng mga Kristiyano. Amen. Unang-una silang nagbibigay, lahat kayo nagpapahayag ng pagdadakila, pagpupuri, pagsamba sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil wala pong anibersaryo, wala pong pagtitipon na ganito, mga minamahal, kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! And we give double honor and respect as we continue to cherish and remember the blessed teachings of our beloved pastor, Evangelist Will D. Almeida, our dearest Papa, and also our beloved pastor, Lina C. Almeida, our dearest Mama. And we continue to greet and respect as well the entire Almeida family po, mga minamahal, gaya ng aming mga nabati kanina. Praise God, hallelujah. And sa lahat po ng mga manggagawang katuwang, amen, na naging kaagapay po, mga minamahal, sa pangangaral at pagliligtas ng mga kaluluwa, mga minamahal, praise the Lord, mga napangaralan ng ating beloved friends in the Lord, amen, naging kabahagi sa pagliligtas ng maraming kaluluwa sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, mga minamahal. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at maging sa lahat po ng mga katuwang, mga ginagamit ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, pagpalain tayo lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Happy 11th Church Anniversary sa lahat po ng mga kapatiran po namin may iniibig dito po sa dako ng Winnipeg. Amen. Sa panguna po ng ating blood preacher Efren, praise the Lord, Sir Janet, maging sa lahat po ng mga masisipag po natin mga kapatiran. Amen. Nakikita po natin, mga minamahal, ang inyong katapatan sa ating dakilang Diyos, na bagamat malayo po kayo sa inyong sa lugar, bansang Pilipinas, andyan, mga minamahal, na pinagsusumikapan nyo na masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At maging sa lahat po ng mga kapatiran po namin, mula sa iba't ibang mga probinsya ng Canada, mga ginagamit din, mga minamahal, mga katuwang sa iba't ibang mga lugar na kung saan naroroon ang banal na iglesia at gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you all, but others, Jesus loves you more and more. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Hindi po namin kayo mabanggit, may isa-isa, pero alam ng mahal na Panginoon kung sino po yung sino po kayo, mga minamahal, na tunay nga pong inilaan ang kanilang mga buhay, ang kanilang panahon upang magamit, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, or willing vessels to be used by our loving God. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sa gabing ito, sa ating pag-aaral, mga minamahal, alam po natin, mga medyo maikli na lang po ang ating oras. Pipilitin po natin na matapos kaagad ito, mga minamahal. Praise the Lord, dahil nasa bansa po tayo na kailangan po natin sumunod, amen, sa tamang oras upang tayo maging ilaw at asin pa rin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pahintulutan niyo po ako, mga minamahal, na batiin ng mga beloved preachers, beloved ordinary preacher kayo ni Nilo Miranda, Ate Vernie, mula po sa dako ng Pilipinas. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved preacher Ramil Tuwico, na pinangasiwaan po ang ating balang na gawain sa dako po ng Saskatchewan, ng Saskatoon. Praise God. Na maging sa lahat po ng mga kasama po nila mga preachers, sa ating beloved preacher Roderick Garcia, sa dako po ng Grand Prairie and Edmonton, and beloved Kuya Mike Apilado, praise the Lord, hallelujah. Sa inyong pong lahat, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. And we will never forget, sabi nga, as we continue to celebrate the anniversary, we also remember those people, amen, who gave their life, na nagpagal din, mga minamahal, maliban sa ating ginagalang na ating pinaprayers in the Lord. Sa lugar na ito, nag-umpisa ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga matatapat mga anak ng mahal na Panginoon. Mula sa kanilang napakinggan, nung sila niligtas ng mahal na Panginoon sa dako ng Pilipinas, nung sila dinako ng mahal na Panginoon dito sa dako ng Winnipeg, amen, sila ay nag-asam din naman na magkaroon ng gawain. Amen? Hindi sapat sa kanila na makinig lamang o
Nung panahon na yun, wala pang webcast po ata, mga minamahal. Sila ay nakikinig ng mga tape. Amen? Mga beloved parent po ng yung Monghe family. Praise the Lord. Bagaman sila ay malayo sa Pilipinas, pinagpatuloy nila ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At dahil sa kanilang katapatan, mga minamahal, amen? Praise the Lord. Nag-ipon-ipon, nakita ng malapay noon. Sabi nga, so long as there is a willing vessel, the Lord will use those vessels to put up His church. Amen? And because of those willing vessels, willing heart, mga minamahal, dahil kahit na ready na po yung field to be harvested, amen, kung walang vessel na willing na gamitin ng ating dakilang Diyos, hindi po magaganap ang pag-aani ng mga kaluluwa. Subalit dahil may mga willing vessels na ginamit 11 years ago, mga minamahal, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos, nagkaroon ng banal na iglesia, ng banal na gawain sa lugar nito. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Bagaman sila ay nasa piling na po ng ating dakilang Diyos, kasama na po nila ang ating ginagalang mga pastor, ating beloved pastor, mga minamahal, sila ay nag-aantay na po sa atin. Amen. Sabi nga ng ating There's Mama, mga minamahal, the only way ng ating beloved pastor, the only way na makakapiling po natin sila, mga minamahal, ay kung magpapatuloy tayo, magpapakainit at sisiguraduhin ang ating kaligtasan. Everybody shout praise the Lord. Sila, nakamit na po nila ang ating kaligtasan, nasa piling na po sila ng ating pinakamalapay noon, sila nag-aantay sa atin, mga minamahal. Kaya ang gagawin na lang po natin, mga minamahal, ay magpatuloy, amen, ipagpatuloy ang mga iniwang turo ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, gaya ng ating mga narinig kanina. Nagagalak ang aking puso, mga minamahal, na marinig ang mga pamangkin na ganun na lamang ang kanilang pag-ibig sa ating dakilang Diyos na sila na rin po'y ginagamit ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen! Sabi nga, hindi po aksidente na marami po ang pamilya ng ating ginagalang mga pastor, ng ating beloved pastor, dahil lumalaki at lumalaki ang gawain ng malapay noon. We are in the end times, mga minamahal, at sino ang gagamitin ng malapay noon? Amen? The Lord will not use outsiders to preach the gospel. But those, mga minamahal, na alam ang salita ng malapay noon, ang gagamitin ng ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay gagamitin ng ating pinakamalapay noon sa ating kanya-kanya mga kapamaraanan. Amen. Ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo ang gagamitin ng ating dakilang Diyos upang ipamahagi, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya naririnig namin mga pamangkin namin kanina, mga minamahal, alam namin na may pagkatawag sa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout praise the Lord. Maging ang ating mga anak, mga minamahal. Amen. Sa ngayon, mga minamahal, tumatakbo-takbo lamang po ang mga yan. Pero darating ang panahon, kagaya ng mga nagpapatotoo kanina. Amen. Sila rin po, lahat po tayo gagamitin ng ating pinakamalapay noon. Way back 1994, ako rin po, mga minamahal, ay musmus noon. Kami nakakilala sa ating dakilang Diyos sa dako po ng Baguio City. Amen. Tumatakbo-takbo lang din po ako sa gawain, mga minamahal. Amen. Sinusuway, mga minamahal, dahil sa kakulitan, subalit hindi natin alam ang plano ng ating dakilang Diyos. Dahil sa unang panalangin na ating ginagalang mga pastor, amen, tumimo ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen, dumating ang panahon, tayo tinawag din naman ng malapay noon bilang kabahagi ng kanyang banal na iglesia. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen, kaya napakabuti ng ating pinakamalapay noon. Kung isa-isahin po natin ang mga patotoo ng bawat kapatiran po natin kanina, mga minamahal, hindi po natin matatapos. Amen. Baka magagalit na po yung management dahil alas 9 pa lang, mga minamahal, baka ilang patotoo lang ang natatapos. Kung isa-isahin natin, mga minamahal. Pero alam natin, mga minamahal, kung gaano kadakila, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen. Nung una kapanahunan, the saints of God, the believers of God, they gather for 24 hours. Amen. They stay. Nasa loob sila, mga minamahal, nagtatago sila, mga minamahal, nasa ilalim, mga minamahal, sa mga lugar na kung saan sila nagtatago upang hindi sila mapahamak, mga minamahal, and they worship the Lord for 24 hours. Amen? Tayo ilang oras pa lamang, mga minamahal, kaya matatapos po tayo bukas. Amen? Amen? Kung pwede lang, mga minamahal, dahil ang kaligayahan po natin is to have fellowship with one another. Amen? Amen? Pero alam natin, mga minamahal, sabi nga, magpakaromano tayo kung tayo ay nasa Roma. Amen? Dahil nasa bansa tayo na mahigpit po ang oras, kailangan natin sundin, mga minamahal, at irespetuhin, mga minamahal, ang oras po, mga minamahal, dahil tayo po ay gumagamit lamang. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kaya ang ating pag-uusapan po, mga minamahal, sa gabing ito, pressing toward the high calling of God. Amen? Pagsusumikap tungo sa dakilang pagkatawag sa atin ng ating dakilang Diyos. Ito po ay isa sa mga magagandang pangangaral po ng ating iginagalang na beloved Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal. Tayo ay patuloy na magtumulin, amen, na maabot ang dakila at mataas na pagkatawag sa atin ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay tinawag ng ating pinakamamalampay noon. Alalahanin po natin yan. Hindi po aksidente, mga minamahal, amen, na tayo ay naparako dito sa lugar na ito.
Hindi po aksidente, mga minamahal, ang mga magulang natin ay niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong aksidente sa mahal na Panginoon. Lahat yan ay ayon sa plano at dakilang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Kaya kung may mga baguhan man dito, mga minamahal, hindi rin po aksidente ang inyong pagparito dito. Kayo, mga minamahal, ay tinawag, inibig, minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo ay ipinalangin ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal. May plano sa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Everybody shout praise the Lord. And as we celebrate today, the Word of God reminds us in the Word or in the book of Philippians chapter 3 verse 13 up to 14. Pakihanda lamang po, mga minamahal. The Lord, our loving God, is reminding us through the words of the beloved Apostle Paul, mga minamahal, that we are not just running race. Amen. Hindi lamang po tayo tumatakbo dito, mga minamahal. We are also living a life of pursuit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? We are living a life that never stops growing. Mula nung nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, hindi pwede na tayo ay paurong, mga minamahal. As we celebrate 11th church anniversary, mga minamahal, hindi pwede na pahintulutan natin ang ating spiritual na pamumuhay o lakad sa ating pinakamamahal na Panginoon na umuurong. Amen? But we are called by our loving God to have a life that never stops growing. A life that never stops serving our loving God. Everybody shout praise the Lord. A life that never stops pressing toward the will and the great purpose of our loving God in our life. Everybody shout amen. And that is what this celebration is all about. Amen? Yan po, mga minamahal, ang pinakaugat ng ating pagsa-celebrate sa araw na ito, mga minamahal. It is not only about how far we've come, but how faithfully we keep on pressing forward toward that higher calling of our loving God, toward that greater purpose, toward that divine destiny of our Lord God and Savior Jesus Christ to each and every one of us. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, from the book of Philippians chapter 3 verse 13 up to 14. Praise the Lord. The Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw po sa sinabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, ang buhay Kristiyano ay hindi po lakad ng kaginhawaan. Everybody say amen. Hindi po lakad ng kaginawaan na kapag ikaw ay niligtas na, mga minamahal, dahil naririnig natin na ang Diyos ay nagpapala, magbigay ka at ikaw yung pagpapalain, mga minamahal, ay sagana na ang buhay mo. Amen? Sa buong paglilingkod mo sa malapay, hindi po ganoon, mga minamahal. Ang buhay Kristiyano na sinasabi, mga minamahal, ay hindi po lakad ng kaginawaan, kundi paglalakbay ng pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. It is a walk of faith every day of our life, the moment that we receive our Lord God and Savior Jesus Christ, baptized in the name of Jesus Christ. The Lord is teaching us to walk by faith in the name of Jesus alone. Everybody shout amen. Amen. Dahil nais ng mahal na Panginoon na habang tayo ay lumalago at lumalago sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumalago rin ang ating pananampalataya. Because there's no growth, mga minamahal, kung wala ring growth sa ating pananampalataya. That's why, mga minamahal, hindi po tayo magtataka na kapag tayo, mga minamahal, ay nasa totoong paglilingkod, susubukin ka na ng mahal na Panginoon. Huwag mong pagtakahan, mga minamahal, or yung iba, mga minamahal, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, humaharap na ako na matitinding pagsubok? Kung kailan ako naging Kristiyano na wala yung negosyo, kung kailan ako naging Kristiyano, ganito ang nangyayari, mga minamahal. Huwag kang magtaka. Dahil, mga minamahal, yan ang umpisa, mga minamahal, na ikaw ay sinusubok ng ating dakilang Diyos kung paano ka lumakad na may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang paglilingkod ng isang Kristiyano, ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, ay hindi lakad na kaginhawaan. Inuulit po natin. Ito ay lakad, paglalakbay ng pananampalataya. Everybody shout praise the Lord. Amen? Kaya minsan pahihintulutan ng mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng mga karamdaman. Kung hindi man bunga yan ng mga kasalanan natin, mga minamahal, amen? Dahil kung ang mga karamdaman natin ay bunga ng kasalanan natin, paghihingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi pa tayo Kristiyano at mayroon tayong karamdaman at bunga ng mga karamdaman na yan, bunga ng kasalanan ng mga karamdaman na yan, kung ikaw ay nabautismohan, mga minamahal, ikaw ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Amen? Subalit, mga minamahal, may mga karamdaman na pinapahintulutan ng mahal na Panginoon. May mga problema na pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na ipagkaloob ng kaaway sa mga Kristiyano. Amen? Hindi upang pasakitan ng mga Kristiyano, kundi upang subukin ang pananampalataya ng Kristiyanong yan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya wag natin pagtakahan ang mga bagay na yan, mga minamahal. Darating ang araw, darating ang panahon, mga minamahal, habang patuloy kang lumalago sa iyong paglilingkod, habang patuloy mong pinagtatrabaho, mga minamahal, ang iyong pananampalataya at lumalago ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos, ang mga pagsubok na yan, mga minamahal, ay hindi mo na napapansin, yan ay nawawala, mga minamahal. Pinapalitan, mga minamahal, ng mas malaking pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! For He that promiseth is faithful. Siya na nangako, mga minamahal. Amen. He is faithful. Kung sinabi ng malapay noon, tayo mga minamahal ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos, tayo ay pagpapalain ng malapay noon. Pero bago ibuhos ng malapay ng pagpapalang yan, kailangan dumaan muna tayo sa mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Nararapat ba tayo sa pagpapalang yan? Nararapat ba tayo, mga minamahal, na ipagkalooban na mas mataas na pagkatawag ng ating dakilang Diyos? Pagtitibayan muna ng malapay noon ng ating mga puso. Dahil kung sensitibo pa ang ating mga puso, mga minamahal, hindi tayo tatawagin sa mas mataas na pagkatawag ng mahal na Panginoon. Pero kung pagtitibayin, pinagtibay na ng mahal na Panginoon ang iyong puso sa pamamagitan ng mga pagsubok na iyong kinakaharap, mga minamahal, ibig sabihin, handa ka na tawagin ka sa mas mataas na pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. From the passage that we read, the beloved Apostle Paul, even how great his ministry was, he never stopped to reach the high calling of God. Malinaw po sa nabasa natin, mga minamahal, hindi siya kailanman tumigil sa pag-abot at paghangad na makita ang mas mataas na pagkatawag sa kanya ng malapay noon. Kung tutuusin, mga minamahal, maaari natin sabihin, tinawag na siya sa mataas na pagkatawag. Siya ay piniling apostoles ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat, mga minamahal, ang kanyang buhay noon, mga minamahal, siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. Siya, mga minamahal, ay isa sa mga taga-usig ng mga Kristiyano noon, mga minamahal. Subalit dahil may mataas na plano sa kanya ang ating dakilang Diyos, siya ay tinawag ng ating pinakamamalapay noon na pabilang bilang isang apostol ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maaaring masabi natin na mataas ng pagkatawag yun sa ating mahal na Apostol Pablo. Subalit anong sabi dito, mga minamahal? Patuloy siya. Amen, na naghangad na makita pa ang mas mataas na pagkatawag sa kanya ng ating dakilang Diyos. Sabi sa talatang ating nabasa, hindi inari ni Apostol Pablo na nakamtanan niya ang gantimpala ng mga bagay na kanyang ginawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din po tayo, ganon din po ang ating ginagalang mahal pastor. Laging sinasabi ng ating ginagalang mahal pastor, amen, sa kanyang mga pangangaral, kapag nagmi-meeting sa lahat ng mga mangangaral, mga manggagawa, laging sinasabi ng ating ginagalang mahal pastor, wala pa akong nagagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody shout amen. Kagaya na nabanggit ni Apostol Pablo, hindi na inaari na may natapos na niya o may nakamit na siya sa kanyang ginagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Meron pong 3 punto na ating pag-uusapan, mga minamahal, sa gabing ito, base sa talatang ating nabasa. Mula sa sinabi ni Apostol Pablo, forget what is behind. Forgetting what is behind. Ikalawa, mga minamahal, reaching for what is ahead. And ikatlo, mga minamahal, pressing toward the mark of the high price calling of God. Ito po yung mga minamahal, isa-isayin po natin pag-aralan. Anong ibig sabihin ng Apostol Pablo? Na nililimot niya, mga minamahal, ang mga bagay na nakaraan, mga minamahal, and reaching for what is ahead. At pangatlo'y pressing forward toward the mark of the price of high calling. Unang-una, mga minamahal, forget what is behind. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? We have to leave the past in God's hand. Everybody shout, praise the Lord. Gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, forgetting those things which are behind. So Apostle Paul reminds us that spiritual progress, it will start from letting go of what is behind. Tayo ay pinatawad na ng malapay noon. Tayo nililista ng malapay noon. Tayo na bautismo, kung ano man ang buhay natin noon, pinatawad ka na ng malapay noon. At kahit na ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamalapay noon, dumarating yung mga pagkakataon na tayo ay nalalamig, tayo ay nalugmok sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pero kung ikaw ay humingi ng tawad, nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, muli kang ibinangon ng malapay noon. That moment na muli kang ibinangon ng malapay noon, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, we have to forget those things which are behind. Kalimutan mo yung mga bagay, amen, na ikaw ay pinatawad na ng malapay noon. Kalimutan mo, mga minamahal, yung mga bagay na ikaw ay nasaktan. Kalimutan natin yung mga bagay, mga minamahal, na tayo ay bumagsak sa ating paglilingkod. Mga bagay na tayo ay nasaktan, mga minamahal. Maging ang mga achievements natin, kalimutan natin lahat yan, mga minamahal. Those are at the past. Those are past, mga minamahal. Kalimutan natin lahat yan, mga minamahal. We have to leave the past in God's hands. Ibigay natin lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, sila ay tumitigil, mga minamahal. They stop pressing. Why? Tumitigil sila sa pagtutumulin. Bakit, mga minamahal? Dahil patuloy nilang nire-replay
yung mga mistakes nila. Dahil yun ang gusto ng kaaway. Amen. Gusto ng kaaway, mga minamahal, because Satan, Lucifer, is a great deceiver. He's the father of lies. So ang nais ng mahal na Panginoon, ang nais ng kaaway, mga minamahal, amen, mapalayo tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. He will continue to taunt us. Ano yung mga bagay na ginawa natin sa nakaraan. Pero anong sabi ng Apostol Pablo? Forget what is behind. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We have to forget past failures because they don't define us anymore. Yung mga failures na yan, mga kung saan tayo lumagpak, kung saan tayo bumagsak, kung saan tayo nagkasalat, saan tayo nagkamali, mga minamahal, it won't define us anymore, mga minamahal, because we are new creation in Christ Jesus. Amen? Binigyan na tayo ng pagkakataon, mga minamahal. Ibinaon ko muli ng malapay noon. Tinawag ko muli, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Kalimutan mo na ang nakaraan. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Even our achievements, even our success. Mabuti sila, mga minamahal, they are good. But there's more good that God wants us. Amen? To have. Mabuti, mga minamahal, yung mga success, mga achievements natin, mga minamahal. Pero kung kakalimutan natin yan, mga minamahal, meron pang mas magandang nakalaan na plano para sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong ibig sabihin ng forgetting what is behind. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga, mga minamahal, yesterday's victories are testimonies. Amen? Ang mga tagumpay ng nakaraan, mga minamahal, they are testimonies. But it is not the finish line. Hindi pa nagtatapos doon, mga minamahal. Part lang siya ng testimony, pero patuloy pa rin ang paglalakbay natin, mga minamahal. We have to keep pressing. Everybody shout, praise the Lord. God has more for us beyond what is already seen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, kindly po. Ito po sa aklat ni Isaiah, Kapitulo 43, versikulo 18-19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay na una. 19, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Right, amen. Ngayon yaoy lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kalimutan. Amen? Remember ye not the former things, neither consider the good things of old. Mga minamahal, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gagawa at gagawa ang mahal na Panginoon ng kapamaraanan upang makita mo ang kapangyarihan, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya nga merong talata sa banal na kasulatan na nagsasabi, the more that we experience the goodness of God, the more that we bow down and ask for forgiveness to the Lord. Amen? Dahil kapag habang binibigay ng malapay noon, pinapakita at pinaparamdam ng malapay noon ang kanyang kabutihan. Sa kabila, mga minamahal, ng ating karumihan, mga minamahal, the more that we bow down, we bend our knees and ask for forgiveness to the Lord. Mas lalo tayong mahihiya, mga minamahal. Sino tayo upang patawarin ang ating dakilang Diyos, upang linisin ang ating dakilang Diyos, upang tawagin sa mataas na pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ikalawa, mga minamahal, reach for what is ahead. Ibig sabihin, mga minamahal, we have to pursue God's purpose with too much passion. Katulad ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, bakit lumago ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula sa isang maliit na tahanan, mga minamahal, sa dako ng Quezon City. Amen? Mula sa isang pamilya, mga minamahal, 2 pamilya. Because of the love and passion of our beloved pastor, sa dakilang pagkatawag sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Lumago ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa isang pamilya, mga minamahal, hanggang sa naging daan-daan, libong pamilya, milyong pamilya ang niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo pong lahat ay naging saksi, tayong lahat ay naging bunga, mga minamahal, of that passion of our beloved pastor sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Hindi po tayo nagtataas ng tao dito, mga minamahal. Wala tayong ibang tinataas dito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Pero malinaw din naman sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, alalahanin niyo sila, mga minamahal. Amen? Sila na nagturo sa atin kung paano lumakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila na mga nagpagal
alang-alang sa salita, alang-alang sa ebanghelyo ng ating pinakamalapay noon. Remember them. Because without remembrance, how can we be connected to the root? Amen. Kung hindi natin laging alalahanin, mga minamahal, you will be disconnected. Amen. You will be deceived. A different spirit might operate in you if you will not be connected. Kaya nahalaga, mga minamahal, kaya ang sabi ng banal kasulatan, kapag titignan natin ang salita ng malapay, marami po sa banal kasulatan na nagsasabing, remember them. Even the exhortations of the apostles, amen, every time that they visit different places, mga minamahal, they remember the different apostles, the different disciples na nagturo sa kanila, mga minamahal. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo, ni Pedro, alalahanin niyo si Timoteo, si ganito, si Priscilla, alalahanin. Bakit, mga minamahal? We have to remember the people who taught us, who prayed for us to be connected, mga minamahal, for us to be rooted, ano yung klase ng pananampalataya, ano yung lakad nila, mga minamahal. Tularan daw natin, mga minamahal, we have to emulate it, palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Amen? Amen. Reach for what is ahead, pursue God's purpose with passion. Reaching forth unto those things which are before. Anong ibig sabihin, mga minamahal ni Apostol Pablo nang sinabi yung reach forth? Anong ibig sabihin ng reach forth? Stretch out. It entails effort. Kapag mag-reach ka, mga minamahal, kailangan may effort ka. Kailangan mo extend ang kamay mo, mga minamahal. Gagawa ka ng paraan para ma-reach mo yung isang bagay. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan ng determination para maabot mo yung gusto mong abutin. Everybody shout, amen. Kung ang sanlibutan, mga minamahal, they want to reach for something. Amen? Their dreams, their aspirations, anong ginagawa nila, mga minamahal? They're so determined. They're so passionate upang maabot ang kanilang mga pangarap, mga minamahal. How much more tayo na mga tunay na anak na malapay noon? Iba ang ating inaabot, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Mataas na pagkatawag ng ating dakilang Diyos ang ating inaabot. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. So if we want to reach that high calling of our loving God, we have to have a determination. We have to be committed. Katulad ng ating beloved friends in the Lord, they're so passionate, they're so determined, they're so committed, na kahit walang-wala, mga minamahal, hindi naman po pinagpala ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Mula nung na-establish ang banal na iglesyang ito, unang taon, hindi naman po pinagpala, mga minamahal. Sinubok ang ating beloved friends in the Lord mula sa kawalan, mga minamahal. Literal na walang-wala. Mula sa Surigao, mga minamahal, ang pamilya ng ating ginagalang mahal pastor. Amen? Dumako sa Maynila dahil may pagkatawag sa kanila na malapay upang ipangaral ang salita ng malapay ng walang-wala. Walang sumuporta. Amen? Wala mga foreign Christian groups na sumuporta sa banal na iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Nagsimula sila sa wala, mga minamahal. Bagamat may pagpapala, mayaman na angka ng ating beloved friends in the Lord, hindi nila tinignan yan, mga minamahal. Kinalimutan nila lahat yan, mga minamahal. Nagkumpisa sila, mga minamahal, kung saan sila tinawag ng ating dakilang Diyos. Sinampalatayanan nila ang pangako ng ating dakilang Diyos na sila ay gagamitin, sila ay pagpapalain ng ating pinakamalapay noon. Hindi sinubok ang banal na iglesia ng 1 taon. Hindi sinubok ang banal na iglesia ng 2 taon na walang makain, mga minamahal. 3, 5 taon, 10 taon, 15 years. 15 years na sinubok ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Kayo mga nakakilala sa ating ginagalang mahal pastor, anong tawag sa ating ginagalang mahal pastor? Pastor buto-buto. Amen? Bakit buto-buto, mga minamahal? Dahil kapag naglalakad ang ating ginagalang mahal pastor para mapakain, ang kanilang pamilya, mga minamahal, humingi ng buto-buto sa palengke, yun ang paulit-ulit. Amen? Na niluluto, nilalaga, mga minamahal, upang yung sabaw na yun, yung nakakainan ng pamilya ng ating beloved friends in the Lord. Yung pakwan, mga minamahal, amen? Pati yung balat ng pakwan, mga minamahal, edible na yun para sa kanila. Para mairaos, mga minamahal, ang isang araw. Ganun ang pagsubok sa banal na iglesyang ito. Pero never kinwestiyon ang ating pinakamalapay noon. Dahil gaya na nasabi natin kanina, mga minamahal, ang buhay, ang paglilingkod natin sa ating pinakamalapay, hindi po lakad ng kaginawaan. Naunawaan niya ng ating ginagalang mahal pastor. Nagkumpisa sila sa wala, mga minamahal. Naintindihan, naunawaan ng ating ginagalang mahal pastor ng paglalakbay. Ang kanyang tinatahak, mga minamahal, ay paglalakbay ng pananampalataya. Namuhay, mga minamahal, na buhay sa pananampalataya ang ating ginagalang mahal pastor. At yung pananampalataya niyan, yan po ang itinuro sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Ngayon, kung lalayo ka, mga minamahal, hindi mo, mga minamahal, hindi mo alalahanin ang klase ng pananampalataya meron na itinuro ng banal na iglesyang ito sa katuruan ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, mapapalayo ka, maiiba ka, mga minamahal, hanggang sa unti-unti magiging iba na yung bunga mo. Amen? Dahil lumayo ka na sa ugat, mga minamahal. Hindi na katulad ng pananampalataya ng ating ginagalang mga pastor ang iyong nasundan. Ibang klaseng pananampalataya na, mga minamahal.
Kaya we have to keep on remembering them. Their faith, amen, that is not form of idolatry, that is not form, amen, of worship. Hindi po, mga minamahal. That is form of remembering, cherishing. Amen. Dahil mismo ang mahal na Panginoon, mismo ang banal na kasulatan ang nagsabi, manilaw sa salita ng mahal na Panginoon, remember them. Amen. Alalahanan natin ang kanilang lakad, alalahanan natin ang kanilang pananampalataya. Everybody shout praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. God's calling, mga minamahal, is a deeper walk. Ang pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, it entails a higher devotion. Amen? Kaya gaya ng ating narinig kanina, mga minamahal, mula sa isa sa anak na ating ginagalang pastor, praise the Lord, kapag kanilang naalala ang buhay ng ating ginagalang pastor, ng ating blessed pastor, amen, they live with so much devotion to our loving God. Pagkagising sa umaga, mga minamahali, lahat ay tulog, mga minamahal, sila nagpupuri na, umaawit na, nanalangin na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Hanggang tanghali yan, mga minamahal. Konting pahinga lamang, mga minamahal, dahil walang makain, puri ulit, mga minamahal. Amen. Kapag nakapagpahinga, kinabukasan, mga minamahal, magba-Bible study, mga minamahal, maglalakad-lakad, mga minamahal, kung sino maabutan ng flyers, pangangaralan ng ating ginagalang mahal pastor. Yan po ang naging buhay ng ating beloved friends in the Lord. Uuwi, mga minamahal, mananalangin ulit, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Stronger obedience that is reaching for what is ahead. With too much passion, with determination, with commitment, mga minamahal. Dahil ang mataas na pagkatawag, mga minamahal, it is not about status. High calling is not about status. Tandaan po natin, mga minamahal. High calling, mga minamahal, is about submission. Kaya sabi dito, mga minamahal, higher calling is equivalent to higher surrender. Everybody shall praise the Lord. The more that you aim for a higher calling, kung nais natin na mataas na pagkatawag, amen, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mas marami tayong isusurrender. Everybody shout amen. Amen. Dahil yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. We have to go deeper, we have to aim higher, we have to reach further. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi natin, mga minamahal, hindi po aksidente na tayong lahat ay niligtas, mga minamahal, at nagpapatuloy. Dahil lahat tayo, mga minamahal, ay tatawagin sa mas mataas sa pagkatawag, tayo ay hinuhubog ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinuturuan upang mapalalim ang ating pag-ibig, upang mapalalim ang ating pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And katlo, pressing toward the mark of the prize. Ibig sabihin, we have to persevere until the end. Dahil mayroong pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po na natin, mga minamahal, Hebrews chapter 12, verse 1 up to 2. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya't yamang nakubkob tayo sa makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman na walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin na may pagtitiis ang takbuhin ilagay sa harapan natin sa Diyos. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating panampalataya na siya dahil sa kagalakang ilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na walang bahala ang kakahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Lapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bago natin pag-usapan yung talatang yan, mga minamahal, sabi dito, babalikan po natin sa Philippians, pressing toward the mark of the prize. I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Yung salita dito na press, ibig sabihin, mga minamahal, we have to push forward with effort. Ibig sabihin, kahit na may hadlang, kahit na may mga sakit o karamdaman tayo, may mga balakid man sa ating daraanan, mga minamahal, mayroong kahirapan katulad ng kinakaharap ni Apostol Pablo. Habang siya'y nangangaral, mga minamahal, may mga balakid siyang kinakaharap. Amen. Amen. Ilang beses nang nahuli si Apostol Pablo, ilang beses na nakulong si Apostol Pablo. He was flogged. Ibig sabihin, flogged, amen, katulad ng ating pinakamalapay noon, siya ay nilatigo, mga minamahal, hanggang sa hindi na makalakad ng diretso si Apostol Pablo. Hindi na siya makahiga, mga minamahal, na maayos. Yun ang kalagayan ni Apostol Pablo sa loob ng kulungan. Subalit sa kabila ng kalagayan ni Apostol Pablo, mga minamahal, pinilit niya pa rin, mga minamahal, na palubdan ang ating pinakamalapay, na abutin ang mataas na pagkatawag sa kanya ng ating pinakamalapay noon. Sa kabila, mga minamahal, ang pagsubok na kinarap ni Apostol Pablo, mga minamahal, nagawa niya pa rin patatagin ang pananampalataya ng mga mananampalataya noong unang panahon. Palapakan natin ating dakilang Diyos. Sa panahon na siya ay nasa kulungan, nakapagsulat si Apostol Pablo ng maraming mga episo.
Amen? Maraming mga epistles, yung mga nababasa natin ngayon, mga minamahal, yun ay mga sulat ni Apostol Pablo noong mga panahon na siya ay nakakulong to encourage, to inspire, to motivate the believers of Christ upang magpatuloy na kung anuman ang ating pagdadaanan, mga minamahal. Amen? Tayo ay magpatuloy hanggang sa maabot natin na mataas sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kagaya ng ating ginagawa, mahal pastor. Pagbaba mula sa talipa, hulusulo, mga minamahal, naging victorious. Ang peace mission na yan, mga minamahal. Subalit sa kabilang yan, mga minamahal, mayroong pagsubok. Sa balikat ng ginagawa, mahal pastor. Amen? Subalit hindi natin nag-abang iglesyang ito. Hindi natin nag-ating ginagawa, mahal pastor. Amen? Ipinakita ng ating dakilang, ang ating ginagawa, mahal pastor, ang katapangan pa rin. Amen? Andun pa rin sa pagluhod ng pananalangin, mga minamahal, hindi nakalimutan. Hindi tayo nakalimutan ng ating ginagawa, mahal pastor, na ipanalangin. Sa kabila ng kalagayan ng ating ginagawa, mahal pastor, for how many years, mga minamahal, patuloy at patuloy sa pananalangin ng ating ginagawa, mahal pastor. Walang ibang kaligayahan ng ating ginagawa, mahal pastor, kundi, mga minamahal, ang marinig, ang pagpapala, ang kainitan ng bawat kapatiran, mga minamahal, sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga outreaches, mga minamahal. Yan ang naging buhay ng ating ginagawa, mahal pastor. Araw-araw. Amen? Ang kaligayahan ng ating brother, friends, and Lord, malaman, lumalago na ba ang gawain sa iba't ibang mga lugar? Dumarami na ba ang mga naliligtas ng malapay noon? Nagsusumikap ba ang mga manggagawang inatasan upang pangalagaan ng mga kaluluwa na kanilang ipinalangin? Marami ba mga karamdamang pinapagaling ng malapay noon? Patuloy pa rin ba ang paghihimala ng ating pinakamalapay noon? Yan ang kaligayahan ng ating brother, friends, and the Lord, mga minamahal. Araw-araw. Amen? Ating ginagawa, mahal pastor, madaling araw. Nakikita namin, mga minamahal, umiiyak ang ating ginagawa, mahal pastor. Minsan, mga minamahal, kami pagod, naiiyak kami, mga minamahal, dahil ang ating ginagawa, mahal pastor. Umiiyak, nagtataas, mga minamahal, nanalangin pa rin sa ating pinakamalapay noon. Amen? Kailangan natin sabayan, kailangan namin sabayan, mga minamahal. Ganun po ang masidhing pag-ibig ng ating ginagawa, mahal pastor, para sa kaluluwa, para sa balang iglesia ng ating dakilang Diyos. Amen? There is commitment. There is full obedience to the Lord. Amen? Hindi nila inari ang iglesia ito, mga minamahal. Inari nila itong pagmamay-ari ng malapay noon. They want to be responsible. They were committed, mga minamahal, upang pangalagaan ang iglesyang ito ng mahal na Panginoong Kristo. Hindi iglesia ng tao, hindi kanilang iglesia, kundi iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Paano natin malalaman na tayo nasa tunay na iglesia ng malapay noon? Wala po sila ibang tinuro na hindi ayon sa salita ng malapay noon. Wala tayong narinig, mga minamahal, na turo ng tao o ayon sa karunungan ng tao. Lahat ng kanilang mga pangangaral, mga minamahal, ay mga paalala mula sa salita ng malapay noon. Walang nabawasan, walang nakulangan, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal, maaaring nasaktan noon sa pagdidisiplina ng ating beloved friends in the Lord. Subalit sa kabila, mga minamahal, na pagdidisiplinang yan, mga minamahal, naramdaman natin ang matamis na pag-ibig, mga minamahal, na ginagawa nila yan dahil tayo inibig nila, mga minamahal, upang hindi tayo mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo ang naging bunga ng pagdidisiplina na yan, mga minamahal. Kaya huwag tayong mawalay. Huwag natin kalimutan, mga minamahal, ang pagdidisiplina, mga turo ng ating beloved friends in the Lord. Hindi tamang dahilan, mga minamahal, na tayo ay wala sa Pilipinas, mga minamahal, nakalimutan natin ang kanilang mga turo. Dahil sa kanilang mga turo, tayo lumago. Dahil sa kanilang mga turo, mga minamahal, patuloy na lumalago ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. At tandaan ninyo, mga minamahal, sa bawat pagsunod ninyo, mga minamahal, kayo rin naman ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sa bawat pagpatong ninyo ng mga kamay sa may mga karamdaman, mga minamahal, the anointing of God sa ating ginagana ng mga pastor, it will flow from your hand. That's the authority that the Lord has given you, mga minamahal. The Lord has given us. If the Lord has anointed our beloved friends in the Lord, now that they are in the presence of our loving God, that anointing flows to each and every member of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. But we have to follow the footsteps and the legacies of our beloved friends in the Lord, mga minamahal. Huwag natin kakalimutan yan. Dahil kung magkulang tayo, mga minamahal, kung kakalimutan natin, mga minamahal, mag-iiba tayo ng landas, mag-iiba tayo ng daan, mga minamahal. The kind of anointing that we felt before, the kind of anointing that we saw and we experienced before is not going to be the same. Everybody shout praise the Lord. But take note, mga minamahal, if you follow the footsteps and the legacies of our beloved friends in the Lord, mga minamahal, kung paano lumago ang banal na gawain mula sa Central Church, mga minamahal, ganun din ang paglago ng gawain, mga minamahal, kung saan kayo naroroon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Pressing toward the mark of the high price, Push forward with effort. There's a high calling, mga minamahal. Ano yung high calling? It's a heavenly purpose.
Hindi magtatapos ang buhay natin dito sa mundong ito, mga minamahal. There is more life beyond this life here on earth. Alalahanin natin, mga minamahal, pagkatapos ng rapture, there's this millennial kingdom of God. The Lord is preparing each and every one of us. We, the apostolic believers of Jesus, the Lord is preparing us for a leadership role in the millennial kingdom of God. Everybody shall praise the Lord. And that millennial kingdom of God is 1,000 years. Tandaan po natin, mga minamahal. Before the eternal life, there's 1,000 years that we will reign together with Christ. Everybody shout amen. So what will be your role in that millennial kingdom of God? Your role will be determined through how you follow. Yung determination mo, yung commitment mo dito sa mundo, mga minamahal. Amen, yung pag-pursue mo sa high calling na ibinigay sa iyo ng malapay noon. That will determine your role, your leadership role in that coming millennial kingdom of God. Kaya kung papatay-patay tayo, mga minamahal, amen, kung pabanjing-banjing tayo sa ating paglilingkod, mga minamahal, anong expect natin na role natin sa millennial kingdom of God? Hindi tayo pwede, mga minamahal, na maging high priest. We cannot be a judge. Amen? We cannot be in a high position in the kingdom of God, mga minamahal, kung napabayaan din natin, mga minamahal, yung pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa mundong ito. Everybody shall praise the Lord. Maliban sa reward na ipagkakalob sa atin ng malapay noon for doing good. Amen? We are being prepared for a leadership role in the kingdom of God. So tayo ang gumagawa, mga minamahal, tayo ang gagawa, ano yung magiging role natin. Amen? Ang malapay noon magbibigay ng opportunities. All we have to do is to respond to those opportunities na ibinibigay sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin sinasabi na lahat ay maging magagawa. Lahat ay tatawagin mga awit. Hindi po natin sinasabi yan, mga minamahal. High calling pertains, mga minamahal, sa pagkatawag sa inyo. Saan man kayo, mga minamahal, naroroon. Maging sa inyong mga trabaho, mga minamahal. Kung kayo ay tinawag ng mga awit, mga manunugtog, pagyaman natin yan, mga minamahal. Pursue the high calling of God. Amen. Lagi nating isipin, baka may mas mataas pang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kagaya ng inyong mga reflections kanina, mga testimonies, hindi nyo alam na kayo dadalhin ng malapay noon. Amen? Mula sa Pilipinas, kayo humarap ng mga pagsubok, matitinding pagsubok. Maaring tinanong nyo, nag-question kayo sa malapay, bakit? Kung kailan kami nagpakainit, bakit ganito ang aming kinaharap? Amen? Naghanap kayo ng paraan upang mabuhay inyong pamilya at pumunta na kayo sa dako ng Canada. Pero hindi natin alam, mga minamahal, yun pala yung higher purpose ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. At dahil inibig nyo ang malapay noon, dahil nandoon yung pag-ibig nyo sa malapay sa Kristo, pinag-ingatan nyo yung pananampalataya yung nakita sa ating ginagalang mahal pastor, dahil sa pag-ibig sa inyo ng ating malapay noon, mga minamahal, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, magkaroon ng banal na gawain sa iba't ibang lugar ng Canada, upang sa ganoon may ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan. Amen? Everybody shall praise the Lord. At anong, mga minamahal, yung response natin? The Lord has given us these opportunities, mga minamahal, in order for us to realize the higher calling of God sa atin. Kung tayo naririto, mga minamahal, paano tayo gagamitin ng ating dakilang Diyos? Kaya mapapansin natin, mga minamahal, habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon, may mga bagay na maiiwanan natin or iiwanan natin. May mga bagay na mag-iiba sa mga plano natin. Even our desires, even our aspirations in life, mapapansin natin parang nag-iiba. Habang nagpapakainit at lumalapit tayo sa presensya ng malapit, habang na yung awitin natin, the more that we get to know our loving God, the more, mga minamahal, amen, na nakikilala natin ng malapit noon, the more na ipinapakita ng malapit noon, ano yung purpose natin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Nung una, iba yung purpose natin nung pumunta tayo dito. Pero nung pinakita ng malapit noon ang kanyang plano para sa atin, mga minamahal, unti-unti nag-iiba yung mga plano na yan. Everybody shall praise the Lord. Hindi natin napapansin mga minamahal noon, hindi naman tayo core member sa Pilipinas. Pagdating dito, naging ng mga awit na tayo. Amen? Noon naman wala tayong talento sa pagtugtog. Mga minamahal, nung nandito na tayo, nagkaroon tayo ng mga talento para tugtugan ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Nung nasa Pilipinas tayo nahihiya. Amen? Di bali, marami ng preacher. Marami ng mga workers. Di bali, sila na lang. Palakpak na lang, dalo-dalo na lang. Amen? Pero pagdating dito, mga minamahal, the Lord revealed His high calling in your life. Ginamit kayo ng malapay noon, nakatayo kayo sa banal na pulpito, mga minamahal. Amen? Pagyamanin natin ang mga pagkatawag na yan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And pressing, sabi dito mga minamahal, pressing means you don't give up. When you say pressing, mga minamahal, hindi ibig sabihin you will give up. Kapag may pagsubok, ayoko na. Mamumundok na lang ako. Di ba, basta magpapakainit ako, magpupuri ako araw-araw, rapture. Amen, totoo. Dahil nakaiwas ka sa pagkakasala, mga minamahal, pero what will be your role in the millennial kingdom of God?
Iniwasan mo mga opportunities. Ano yung mga opportunities na to? Mga pagsubok. Pagsubok upang maka-earn ka ng reward sa mahal na Panginoon. Amen? Iniwasan mo yun, tinakbuhan mo yun, mga minamahal, hindi mo makakamit yung reward na ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Suppressing means you don't give up even when people misunderstand you. Sa ating mga trabaho, mga minamahal, minsan hindi nila maintindihan, maunawaan. Ganun, bakit ganun na lamang? Ano ka ba naman? Kakapasok mo lang, mag-leave ka na naman? Ano ba meron yan sa church ninyo? Grabe naman, ito na nga lang yung sweldo mo, magtatice ka pa, tapos dadagdagan nyo, grabe naman yan. Lalagpas. They cannot understand that. But pressing means you go beyond. You don't give up. Kahit na ang mga tao, mga minamahal, hindi ka nila maintindihan, mga minamahal, meron ka pa rin kapayapaan. Dahil ang mga tunay na Kristiyano, ano sabi na ba kasulatan? The Lord will give us the peace that passeth all understanding. The world may not understand us of what we are doing. Bakit hanggang ngayon nandito tayo, nakaupo, nagpupuri, nagpapasalamat. Walang humpay na umiiyak, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kahit napagod, walang tulog, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! The world cannot understand us. Maaaring tatayo sila dyan, magagalit sila, mga minamahal. They cannot understand. Only us can understand because we have the peace that passeth all understanding. A peace that cannot understand, but only us can feel and understand. Everybody shout, praise the Lord. That is who we are. Because we have a high calling sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kaligayahan natin, mga minamahal, ay magamit tayo ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at hindi natin nararamdaman yun, mga minamahal, we have to reflect. Amen? We have to ask the Lord, mahal na Panginoon, 20 years na ako, 30 years ako, ganito pa rin, ordinary brethren pa rin ako, mahal na Panginoon. Baka man naman mapagkukulang ako, mahal na Panginoon. May mataas ba bang pagkatawag sa akin? Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Ipakita mo sa akin na mas mataas mong plano para sa akin. Amen? We always have to ask the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen? So when you feel weak, remember, sino ang tumawag sa atin? Kapag tayo nanghihina, mga minamahal, when you say pressing, mga minamahal, kung tayo nanghihina, mga minamahal, lagi natin alalahan, sino ang tumawag sa atin? Hindi po ang ating ginagana, mahal pastor. Hindi po ang ating mga magulang na naligtas sa paglilingkod. Hindi po, mga minamahal. Ang tumawag sa atin ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Siya ang Diyos na tumawag sa atin. Siya ang Diyos na nagbigay sa atin, mga minamahal, ng mga talento. Siya ang Diyos na nagbigay sa atin, mga minamahal, ng authority to preach the gospel of the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi, mga minamahal, don't just survive your calling. You have to thrive it. Amen? Kailangan mo malagpasan, mga minamahal. Don't just survive, you have to thrive it. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan mo maramdaman, mga minamahal, at mapagtagumpayan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The price of the high calling. Sabi nga, the price is not fame, it is not money, it is not applause, mga minamahal. Our price, kagaya mga minamahal na mga Levites, ang price nila, mga minamahal, in serving the temple of God, the tabernacle of the Lord, mga minamahal, ay hindi dito sa mundo. Ang mga Levites na tinawag upang pangalagaan ang tabernakulo ng malapay noon, their price is not to have any material thing here on earth. Nakasadyan sa banal na kasulatan, malungkot. Samantalang yung ibang mga tribe, mga minamahal, the tribe of Judah, amen? May kanya-kanya silang mga mamanahin. But the tribe of Levites, hindi po. Dahil ano sabi ng malapay noon, ang mana ninyo ay ako mismo. Ang mana ng mga Levites, mga minamahal, ay mismo ang mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Palapakan natin pinakamahal na Panginoon. So that is our price also, mga minamahal. We are called as modern Israelites. Amen? Iba sa atin, mga minamahal, tinawag ng mga modern Levites. Amen? Kung sinakripisyo ang buhay mo, inialay mo ang buhay mo para sa mahal na Panginoon, you are called a modern Levite. Everybody shout, praise the Lord. Amen? And your price is the Lord Himself. Everybody shout, amen. It's Christ Himself. Amen? Kaya nung sinabi na Apostle Pablo, mga minamahal, he didn't press forward for fame or for comfort. Ilang beses siyang nakulong, mga minamahal. Ilang beses siyang pinagpasapasahan ng iba't ibang mga gobernador, mga minamahal. Nilakbay, mga minamahal, upang husgahan. Amen? Subalit hindi natinag si Apostle Pablo. He pressed forward. Dahil alam niya, mga minamahal, his price is the Lord Himself. Everybody shout, praise the Lord. The price of the high calling, mga minamahal, our greatest reward is to finish the race. At mapapakinggan natin, mga minamahal, ang sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, well done, my faithful child. That is the sweet price.
That is the sweetest reward that we can have, mga minamahal. Na pagkatapos ng buhay na ito, mga minamahal, hindi man tayo dadatnan ng rapture, kung mauna man, mga minamahal, na tayo kukunin na sa mundong ito, kagaya ng mga nauna ng mga apostol, mga Kristiyano, kagaya ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, kanilang maririnig ang sasabihin ng malapay noon, well done, thou good and faithful servant. Everybody shall praise the Lord. That is the sweetest prize that we can have in attaining and pressing forward to that high calling of our loving God. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Basahin po natin ikalawang Timoteo 4:7 hanggang 8, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ng ikalawang Timoteo 4:7 at 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pagipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Iniingatan ko ang pananampalataya. 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Palakpakan po natin dito pinakamamahal Panginoon. Hallelujah. Everybody shall praise the Lord. I have fought a good fight. Sabi dito, I have finished my course. I have kept the faith. Amen. Nanatili sa Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, mga minamahal. Kagaya ng ating brother friends in the Lord, kagaya ng mga naunang mga Kristiyano sa atin na naging matapat sa kanilang paglilingkod, mga minamahal. Kanilang ipinaglaban ang kanilang pananampalataya na may mabuting pakipaglaban. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Natapos nila ang kanilang lakbayin. Amen. Kaya alam natin, mga minamahal, sinabi na sa kanila ng ating pinakamalapay noon, well done, thou good and faithful servant. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi nating alalahanin, mga minamahal, marami ang tinawag, pero iilan lang ang pinili. Amen? Basahin nyo na lang po sa inyong mga tahanan, Mateo 22:14 and John chapter 15 verse 16. Amen? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Anong ibig sabihin ng John chapter 15 verse 16? Ang mahal na Panginoong Kristo ang tumawag sa atin at ang mahal na Panginoong Kristo. Hindi lamang natatapos na tayo ay tinawag, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon mismo ang pumili sa atin. Everybody shall praise the Lord. Dahil marami ang tinawag, pero iilan lamang ang pipiliin ng mahal na Panginoon para sa mataas na pagkatawag ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. It is passage, mga minamahal, sabi dito, you didn't choose, but I chose you. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating kaligtasan, yung ministeryo, anumang ministeryo yung pinagkaloob sa atin ng ating pinakamalapay noon, this is an act of God's grace in our life. Amen? That is an act of God's favor in your life. Ano man ang katayuan mo ngayon, mga minamahal, that is an act of God's grace in your life. Ano man, mga minamahal, ang pagkatawag sa iyo ng malapay noon, ano man ang mga pagpapalang iyong nakakamit, mga minamahal, that is an act of God's grace. It is not a human effort. Hindi dahil nagsumikap ka, hindi dahil, mga minamahal, nagpakahirap ka, mga minamahal, because you are a child of God, that is a result of God's grace and mercy. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya hindi lamang tayo naligtas upang umupo, mga minamahal. We are saved to serve. Kaya sabi nga, we are not saved to just sit. We are saved to serve others. And how should we serve others, mga minamahal? By sharing the gospel to others. Amen? Alalayan, tulungan, mga minamahal, inspire them, motivate them, encourage them para lumago sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? We are saved not just to be blessed, but to bear fruit. Sabi na ba kasulatan, mga minamahal, pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord ordained that so that you should go and bring forth fruit. Amen? Hindi lang para magtamo ng mga pagpapala, but to bear fruit. Ano ibig sabihin, mga minamahal? What are the fruits of the Holy Spirit? The more that we serve the Lord, kapag umabot tayo ng taon na yan, mga minamahal, dapat nasa-sanctify na tayo ng malapay noon. Hindi pwede na kung sino tayo yung feel mo noon, mga minamahal. Hindi pwedeng nanatili siyang feel mo noon, mga minamahal. Kailangan lumalago, mga minamahal. Meron na siyang fruit of the Holy Spirit. May love, may joy, may peace, patience, kindness, meekness, faith, temperance, and self-control. Kailangan, mga minamahal, na nakakamit na natin yan habang patuloy at patuloy tayong naglilingkod sa malapay noon. Everybody shall praise the Lord. At sabi ng kasulatan, without the fruit of the Holy Spirit, we cannot see the kingdom of God. Amen. Kaya habang tayo naglalakbay, every step that we take, mga minamahal, dapat meron tayong nakukuhang bunga. Amen. At paano natin makukuha yung bunga na yan? Kung malalagpasan natin yung pagsubok para makuha natin yung bunga na yan. Everybody shout amen.
Amen? So before the Lord will give you the spirit of joy, amen, bibigyan ka muna ng pagsubok na ikalulugmok mo. Amen? And if you responded in a way, mga minamahal, that you remember the word of God that, oh Lord, you are my joy. So give me joy, O Lord. Amen? Sa kabila ng pagkalugmok mo, mga minamahal, you responded through the word of God. Nakita ng mahal na Panginoon how you responded. Hindi ka nalugmok. Hindi ka nag-surrender. Mga minamahal, ayoko na. Ganito palang paglilingkod. Amen? Pero you responded in a positive way, mga minamahal. Nanalangin ka. You surrendered your life completely to the Lord. Pinasalamatan mo pa rin ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pagsubok na ito. Malungkot, mahal na Panginoon, subalit, alam ko, ikaw ang magbibigay ng kapayapaan, ikaw ang magbibigay ng kaligayahan sa akin. Maraming salamat pa rin, mahal na Panginoon. Pupurihin ka pa rin, mahal na Panginoon. Hallelujah. If the Lord will see your heart, mga minamahal, finally, He will give you the spirit of joy. Next, marami pang fruit yan. Galatians chapter 5. How about the love? The Lord will test your heart. The Lord will test your love. And take note, hindi gagamitin ng sanlibutan to test our hearts. The Lord will not use the world to test our love. Gagamitin niya ang ating kapwa, mga minamahal. Dahil kapag sanlibutan yan, madaling i-process yan. Ay, kasi nga hindi Kristiyano, intindihan, hindi sila mananampalataya, kaya ganun yung ugali nila. Kaya iintindihin mo, madali lang na i-process. Amen? Madali mong patawarin, madali mong ibigin, mga minamahal. Dahil alam mo, hindi sila Kristiyano. Pero kung nangyari yan, mga minamahal, nasaktan ka ng kapwa mo Kristiyano, wala kang ginawa, mga minamahal. Hallelujah. Di ba? Parang, ang hirap. Diba? Parang, hindi mo alam kung anong gagawin mo, mga minamahal. Lalo't kung araw-araw pang kasama. But the Lord is seeing how you respond to that situation. At kung nalagpasan mo yan, mga minamahal, pinatawad mo, mga minamahal, gumawa ka ng hakbangin, mga minamahal, you saw peace. Sabi nga, we have to be a peacemaker and not just a peacekeeper. Amen. Habulin natin ang kapayapaan, pursue it. Seek peace and pursue. Hanapin ang kapayapaan, ipagpatuloy, ipagtrabaho ang kapayapaan. At ipinagtrabaho mo, mga minamahal, nagkaroon ka ng pag-ibig. Titignan ng malapay noon, okay, check, pass. I will now give you the spirit of love. Next test, mga minamahal, after 1 year in serving the Lord. Anong test? Anong wala pa sa'yo? Wala kang temperance. Gagamitin ulit ang ibang tao to test your temperance. Kaya in every test, mga minamahal, is an opportunity for the Lord to give us the right fruit that we need. Hanggang sa nakumpleto tayo, mga minamahal, alalahanin natin, when we are saved, there's a 3 process of salvation. Justification, sanctification, glorification. 3 pintuan po yan, mga minamahal. The moment that we were saved, we are justified by the blood of Jesus. We entered the first door. Everybody say amen. That's the work of the love and grace of Jesus, not our own works. We are justified by the blood of Jesus. He died at the cross of Calvary. After 3 days, He rose, mga minamahal, to prove that He is God. Amen. We are justified by the blood of Jesus. We entered the first door. Second door is the door of sanctification. Dito na, mga minamahal, ibibigay ng malapay doon yung fruits na kailangan natin in order for us to pass through the door or the third door of glorification. Ano yung glorification? Entering the kingdom of God. Amen? So yung sanctification process, mga minamahal, depende yan sa ating pagdidisiplina sa ating sarili, mga minamahal. Depende yan, mga minamahal, kung taano tayo magtutumuli sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. If we keep pressing forward to the high calling of God, mga minamahal, pagbubutihin natin, nanamnamin natin ang bawat pagsubok, bawat paalala, pasasalamatan natin, we responded in a positive way in every situation na ating kakarapin, mga minamahal, mapapabilis at mapapabilis ang sanctification process natin. Everybody shall praise the Lord. Pero mga minamahal, if laging sablay or laging negatibo yung kapamaraanan natin, yung pag-respond natin sa mga kinakaharap nating sitwasyon sa buhay bilang mga Kristiyano, the moment that we're saved, mga minamahal, mabagal yung sanctification. Kaya hindi natin pagtatakan, ano sabi ng mga kasulatan, may mga nauuna na nahuhuli, may mga nahuhuli na nauuna. It pertains to the sanctification process of a Christian believer. Amen? Dahil may mga minsan, may mga nauuna, mga minamahal, dahil sa kanilang kainitan sa paglilingkod sa malapay noon. Amen? Nauunahan na nila yung mga matatagal na, umabot na ng 30 years, 40 years. Amen? Yung mga 30 years, 40 years, nanatili sila sa ganung lakad. Ang pagsunod nila, questionable, makikita mo pa rin, mga minamahal. Don't judge them, but pray for them. Amen? Amen? Ibig sabihin, there's something wrong sa paglakad nila, sa pagsunod nila sa kalooban ng malapay noon. There's something wrong sa sanctification process, kaya mabagal, mga minamahal. Amen? Maari marami mga opportunities sa kanila binibigay ng malapay noon, but they're not responding in the right way.
Amen? Kaya mabagal ang kanilang sanctification process. May dumating na bagong datihan, mga minamahal. Grabe ang pagsunod niya, mga minamahal. Hindi tumitingin sa kaliwa, sa kanan. Dumadalo, mga minamahal. Laging pinapakinggan ng katuruan na ating ginagawa ng mahal pastor. Makikita mong lakad niya, mga minamahal. Akala mo, 50 years na sa paglilingkod sa malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya may mga nagpapatotoo, mga minamahal. Akala mo, 25 years na. Amen? Malaman-laman mo, mga minamahal, 2 months pa lang. Grabe, mga minamahal. Dahil yung patotoo niya, mga minamahal, daig pa niya yung mga nangyari sa kanyang buhay, mga minamahal. Daig pa niya yung nangyaring proseso sa matatagal ng Kristiyano. Ibig sabihin, mabagal ang sanctification process niya dahil sumunod siya, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. Yun yung bunga ng first love. Diba? Kapag tayo, may una tayong pag-ibig sa malapay noon, parang ayaw natin natapos ang gawain. Hindi natin tinitingnan ating orasan. Anong oras na? Ay naapo, awan mo ito, paglugan akon. Nya orasan na bisbisin akon mo ito na apo. Nagbayag mo ito na ito yung gawain na. Nya tibagbaga na ito yung preacher, sobra mo ito na. Di ba? Mabagal ang process ng sanctification, pero yung baguhan, mga minamahal, amen. Yes, amen. Hallelujah! Oh, di ba? Pagdating niya, pagtapos ng gawain, mga minamahal, he is filled with the Holy Ghost. Amen? Amen. Naungusan na niya, mga minamahal, yung matagal, mga minamahal. Dahil yung matagal na Kristiyano, umuwi, ang dami niya mga murmuring. Amen? May tinabihan po, ano yung topic ng kwan? Grabe no, ako atang pinaringgan, grabe. O, di ba? Pero yung baguhan, dahil focus lang siya, glory to God. Maraming salamat, Jesus. Thank you so much, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. And then naghayo, mga minamahal, dahil sa kagalakan niya, mga minamahal, yung sanctification process niya, nauungusan na niya yung matagal. Kaya sabi na ba kasulatan, may mga nauuna na nahuhuli, may mga nahuhuli na nauuna. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. That pertains to the sanctification process ng isang believer. Everybody shout, praise the Lord. So what is a higher calling? A higher calling is a divine invitation. It is a personal call from God to serve and to follow Him. It is a call to transformation, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tinawag ka sa mata sa pagkatawag, gaya na nasabi ko kanina, may mga bagay na mag-iiba sa kaisipan mo, sa puso mo. Mararamdaman mo po yan. Kaya huwag ka magtaka, mga minamahal, ba't parang ayoko naman na magtrabaho? May nagpa-counsel, katamaran po ba ito? Kasi parang mas gusto ko na pong nagpupuri, nag-aayuno, baka naman katamaran na po ito. Nagpa-counsel siya, at least she's honest enough to ask it. Sabi namin mga minamahal, ibig sabihin, tinatawag ka in a higher calling. Amen. Mas napapalapit ka sa presensya ng malapit. Ibig sabihin, yung plano mo, kung ano man yung plano mahangarin ng puso mo, iniiba na yan ng malapit noon because a higher calling is a call to transformation. Unti-unti tayong itatransform ng malapit noon. Everybody shall praise the Lord. Yung mga bagay na pinanghihinayangan mo noon, mga minamahal, hindi ka na nanghihinayang because slowly you are being transformed by the Lord. Everybody shall praise the Lord. That's part of sanctification ng malapit noon. Amen? Dahil nga meron ka mataas na pagkatawag. Hanggang sa unti-unti, mabibitawan mo na o madali mo nang bitawan yan. Hindi ka na manghihinayang, mga minamahal. Bakit? Dahil may mas mataas na pagkatawag sa'yo ang mahal na Panginoon. Huwag kang magtaka. Bagkus pasalamatan mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya ang mundo, hindi lang maunawaan yan. Ano ba naman to? Kung kailan ka na-promote, saka ka magre-resign. Hinahabol ka na nga ng mataas na sweldo, ikaw pa ang aayaw. Grabe namang pride yan. O, di ba? Ganun yung interpretation nila. But they cannot understand, mga minamahal, amen, you are being slowly transformed by a loving God to a higher calling. Amen? May mas mataas na pagkatawag sa'yo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And what is the assurance of our calling? The moment that the Lord has called you for something, mga awit, manunugtog, a giver, a soul winner, whatever it is in the ministry of God, mga minamahal. Tagalinis, tagapulot, mga minamahal, tagaayos ng wire, tagaliris, anuman, carpentry, anuman ang mga bagay kung saan katatawagin sa ministeryo na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? There is an assurance sa calling na yan ng mahal na Panginoon. Basahin po natin mga huling talata na po. Romans chapter 11 verse 29. Talo na po tayo, praise the Lord. Romans chapter 11 verse 29. Dito sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 11, versikulo 29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Everybody shall praise the Lord. Hindi ba natin mapapalakpakan ng mahal na Panginoon? The gifts and calling of God are without repentance. Amen.
Kaya kung tinawag ka bilang mangawit, mga minamahal, that's without repentance. Hindi yan tatanggalin sa'yo ng malapay noon. Kung tinawag ka mangangaral, that's without repentance. Hindi yan tatanggalin sa'yo ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. That is the word of God. And if our loving God said that in His word, totoo yan. Hindi yan magmamali, hindi yan mababago, mga minamahal. The gifts and the calling of God are without repentance. But take note, gifts and calling, they are separated, mga minamahal. Ano yung gift? Amen? Yung gift, mga minamahal, ito yung binigay sa atin ng malapay noon to empower us. Yung music, yung teaching, preaching, leading, amen, singing, whatever ministry, mga minamahal, sinabi natin, yun yung gift ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ano yung calling? Yung calling, mga minamahal, that is what God asked you to do with it. The Lord has given you the gift, mga minamahal, but how are you going to use that gift, mga minamahal, for His glory, for the furtherance of His kingdom? How are you going to use that? That is calling. Everybody shall praise the Lord. Kaya kahit na may gift ka, mga minamahal, kung hindi mo yung gagamitin to further the kingdom of God, that is useless. Wala magiging fruit yan. It will remain as a gift. Pero magiging calling yan, mga minamahal, if you responded to that gift of God. Ibig sabihin, mga minamahal, ginamit mo yan sa ikakapuri ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kaya may mga gifted sa music, sa pag-awit, pero hindi nila ginamit sa misteryo ng malapay noon. Umawi sila sa sanlibutan. Amen? That's useless gift. Amen? Pero magiging calling yan kung ginamit mo yan para sa ikakaluwalhati ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received the gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. We have to use it. If the Lord has given you, has blessed you with so much blessing, use it to bless other people. If the Lord has given you the gift or the talent of music, teach other people. Serve other people with that gift. Everybody shout amen. If the Lord has given you the gift to counsel, amen, to pray, to soul win, mga minamahal, teach others also to disciple. Dahil sabi na ba kasulatan sa 1 Peter 4:10, each gift that we receive, we have to use it to serve one another. Hindi natin pwedeng itago yan, mga minamahal. Hindi natin pwedeng ipagdamutan yan, mga minamahal. Kailangan natin i-share. Amen? To serve one another as good stewards of God's varied grace. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout amen. Kaya sabi dito, I therefore beseech you to work worthy of the vocation wherewith ye are called. Ephesians chapter 4 verse 1, basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Kaya nung sinabi dito, mga minamahal, are without repentance, the gifts and the calling are without repentance. Ano ibig sabihin, mga minamahal? The Lord will not change His mind about His gifts. Kung binigay na yan na malapay noon, ibibigay yan na malapay noon. Amen? Kahit na lumakad ka sa sanlibutan sa mundo, nandyan pa rin yung gift mo. Kaya nga marami mga talentadong sanlibutan. Pinagkaluan sila ng gift, mga minamahal. Dahil totoo ang salita ng malapay noon, hindi niya babaguhin yun. Mananatili yun. Pero magiging calling siya if you will use that for the furtherance of the kingdom of God. Everybody shout, praise the Lord. It will remain. That calling will remain. But there is a warning. Hindi nga tatanggalin ng malapay noon yung gift and calling natin, mga minamahal, but the Lord will remove the anointing. Kung hindi mo pag-iingatan, hindi mo pagyayamanin yung calling na yan, at hindi mo ipagtatrabaho yung higher calling na yan ng ating pinakamalapay noon, the Lord will not remove, but the Lord can take away the anointing. The Lord can take away the effectivity of that calling or the effectivity of that gift. Kung itatago mo yan, hindi mo yan pagyayamanin, mga minamahal, hindi mo yan gagamitin sa kaluwalhatian ng malapay noon to serve others, to serve His church, mga minamahal, to complete the body of Christ, mawawala yung anointing, mawawala yung effectiveness of your calling. If you keep on refusing, if you keep on sinning, if you keep on disobeying the Lord our God and Savior, He is a holy God. So if you keep on sinning and sinning and sinning despite the grace of God, amen, mananatili yung gift na yan, mga minamahal. Pero yung effectivity niya, the anointing, the Lord will remove that. Kahit naaawit ka dyan, mga minamahal, amen, there will be no anointing. Walang mararamdamang anointing. Amen? Kaya napakahalaga, mga minamahal, na panatilihin natin ang kabanalan sa loob at labas na patuloy na itinuturo ng banal na iglesyang ito. Everybody shout, praise the Lord. Katulad ni King Saul. Amen? Because the word of God is true, hindi niya tatanggirin, without repentance ang kanyang gift and calling, si Saul, nung nagkasala si Saul, nawala na yung anointing sa kanya. But he remained the king. Hindi naman tinanggal ang pagiging hari kay Saul. Amen. Pero yung anointing, tinanggal sa kanya, kanino nilipat? Kay David.
Dahil si David, mga minahal, nakita ng malapay ang kanyang puso, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamalapay. So yung anointing ni Saul, nilipat kay David. Yun ang nakakatakot, mga minamahal. If you keep on refusing, amen, the message of the Lord, if we keep on sinning, if we keep on disobeying our loving God, mga minamahal, pwedeng tanggalin ng malapay yun yung anointing natin. Kaya pahalagahan natin, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamalapay noon. Lagi nating ipanalangin, mga minamahal, na, Oh Lord, kagaya ng panalangin ng David, mga minamahal, ayaw niya, alam niyang nagkasala siya sa malapay noon. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagsisisi sa ating pinakamamalapay noon. The only way na ibabalik ng ating dakilang Diyos yung anointing kung ikaw ay nagkasala, ay ikaw ay humingi ng habag, magpakumbaba muli sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Katulad ni David, mga minamahal, siya ay nagkasala. Alam niyang siya ay nagkasala because he's convicted by the Lord, mga minamahal. He's convicted by the Spirit of God. Siya ay humingi ng tawad. Amen? Siya ay nagpakumbaba, nagtumangin sa ating pinakamamalapay noon. Na-create niyo yung maraming mga salmo, mga awitin, pasasalamat, paghingi ng tawad sa ating pinakamamalapay noon. Sinabi na Apostol Pablo, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, O Lord Jesus. Ganun din dapat ang ating panalangin sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nalulugmok, nadarapa, nagkakamali, mga minamahal. Magpakumbaba tayo kaagad, humingi tayo ng tumatawad sa ating pinakamamalapay noon at lumakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, tumayo, mga minamahal, tayo po umawi sa ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord, hallelujah. Ibang mga bersikulo, mga minamahal, basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Praise the Lord. Awitin natin, mga minamahal, higher calling. Lahat tayo, alalahanin natin, hindi po tayong pumili sa ating malapay noon. Tayong lahat ay pinili, amen, mabusising pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ano man ang mga kahinaan ninyo, alam nyo wala kayong talento, pero pinili kayo ng mahal na Panginoon. Amen. Carefully chosen by our loving God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the Most High. Kung may mabaguhan, we invite you to come in front and accept our Lord God and only Savior Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Pero kung walang mga baguhan, mga minamahal, tayo pong lahat ay sumamo. Gawin po natin itong panalangin, personal na panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. At your feet, oh Lord, is the Most. Hallelujah. Yes, man. Hallelujah. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. And there is no higher calling, no. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa
down at your feet, oh, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no other Mga minamahal, praise mo. Kung wala po mga baguhan. As we celebrate 11 years of God's faithfulness in this place, mga minamahal. Habang tinatawagan po natin lahat ng mga prayer warriors or preachers dito po sa harapan, mga minamahal, we would like to call in front lahat po ng mga nangangailangan ng panalangin. Lahat na may mga gustong humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo man ay niligtas na, mga minamahal, but if you are in need, if you feel that urging of the Holy Spirit to come in front, to come in the altar of God and to ask for forgiveness again to the Lord and for the Lord to renew your love, your commitment to the Lord, mga minamahal. Huwag po kayo mahiyan o umarap, pumunta sa harapan, mga minamahal. And so the beloved preachers will pray for you, leading prayers of our beloved pastor, God, hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high. Let me renew your faith. Let us renew our love to the Lord. Ating ibalikan muna natin pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. We seek your face. Minsan na pa, mga minamahal. Hallelujah. Down at your feet. Down at your feet, oh Lord God. Hallelujah. High place in your presence, Lord. Let your Holy Spirit move in each heart of everyone in this place. Let your Holy Spirit touch the world. Let your Holy Spirit move in this place. This place of the man of God. I love you, Pastor. That is in your life.
to worship you. Mga minamahal, praise the Lord. Tayo po'y magkaroon ng pagkakaisang panalangin, mga minamahal. Pangunahan po tayo ng ating beloved oil teacher, Nilo Miranda, mga minamahal, praise the Lord. At habang nanalangin po, mga minamahal, ang mga manggagawa, praise the Lord, hallelujah, sa pangunahan po natin beloved oil preacher, Nilo Miranda, sa mga panalangin natin ginagawa, mga pastor. Magkaroon po tayo ng mga personal na panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Na sa mga darating na araw, mga minamahal, gagamitin ng ating dakilang Diyos for the Lord to reveal His higher purpose in our life, mga minamahal, that we have to be ready to respond to that higher calling of our loving God in our life. Idalangin natin na tayo tulungan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na maabot ng mataas na pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa oras na ito, mga minamahal, po nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa mga pangungusap ng Diyos sa bawat isa atin sa oras na ito, mga minamahal. Sa dakilang pagtawag ng Diyos sa bawat isa atin, may layunin ng Diyos bakit narito tayo. Dinala kayo ng mahal na Panginoon para gamitin kayo ng ating mabait na Diyos. Sumunod tayo sa tawag ng mahal na Panginoon, pagpapalain ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating beloved parents and the Lord, beloved children, tayo magkaisang dumalangin sa oras na ito, sa bawat kahilingan ng bawat isa. Sabi ng Biblia, pahayag mo sa iyong labi anuman kahilingan mo sa Diyos. Ang Diyos ay napakabait, andang makinig sa ating mga dalangin. Hallelujah! Magkaisa tayong dumalangin, maging masigasig ang bawat isa. Balikatin unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Magpagamit tayong lahat sa panalagawain. Hallelujah! Magamitin natin, mga minamahal, ang ating buhay na ito para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Tayo magkaisang dumalangin. Hallelujah! Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Misanan pa. Maraming salamat sa iyong mga pangungusap sa bawat sa amin sa oras na ito. Salamat sa iyong banal na salita na pinapakinggan, mahal na Panginoon. Alam namin ito'y galing sa iyo, O Diyos, sa mga kami turuan. Sumunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and beloved children, panghawakan mo ang bawat kapatiran narito. Lahat ng gawain sa buong Canada, lahat ng mga kapatiran, bigkisin mo kami sa iyong banal na pag-ibig. Turuan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Tamalaw Diyos, magpahalaga sa pagtawag mo sa bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay. Gamitin kasangkapanin ng bawat isa sa paglaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lugar na ito, Diyos. Patnubayan mo po sila, ibayong kaalaman, karunungan, kalakasan, mabang buhay, malusog, malakas sa pangatawan. Ibalik ang unang pag-ibig ng bawat isa. Gamitin mo kami, O Diyos, para sa iyong kapurihan, mahal na Panginoon. Wala kaming magagawa sa ganang amin, O God. Pagpalain mo ang banal na gawain sa lugar na ito, O Diyos. Maging sa labong Canada at namin dalangin ang buong sangbayan ng aming ginagalang na magulang sa iyo. Patuloy mo silang kasangkapanin. Gamitin silang lahat sa pagpahayag sa iyong mga salita, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng kapatiran sa financial, material, physical, lalo digit sa spiritual. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. At ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, lahat na may karamdaman, lahat na may problema, backsliding spirit, lukewarmness, ating cast out, mga minamahal, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, mga minamahal, i-cast out natin. Hallelujah! Dakilan namin ang aming ginagamit ang banal at makapangyarihang pangalan. Sa oras na ito, mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin namin, beloved pastor, aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, lukewarmness, backsliding spirit, I command you to cast out in the name of Jesus. Vanity, vain glory, cast out, problem be solved. Vanity, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, sickness cast out, be healed and be blessed. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, maminamahal, tayo pong lahat ay tumayo. At bilang pagpupuri, pagpasalamat sa ating mabait na Diyos, maminamahal, tayo po'y lumukso na 3 beses. Let us jump and shout 3 times at the top of our voices, giving worship, thanksgiving, glory
to the Most High God. Amen. Let us do it together. Sumigaw po tayo ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. At ay po po sa ating announcement. At bago po yan, muli natin pinaabot ang ating taus-pusong pasalamat. Kapiling natin ang buong beloved Almeida children, praise the Lord, mga grandchildren. Talaga pong bless po ko, mga minamahal. Amen. Talagang pinagpalat tayo sa iglesyang ito. Amen. It is a great blessing to be part of this great church. Amen. Where signs, wonders, and miracles, amen, are manifest. Where the word of God, where the apostle doctrine are observed. Amen. And when love one another, mga minamahal, makikita natin sa totoong iglesia. At gagamitin sila ng ating mabait na Diyos. Pinagpala kayo. May mga apo dito ang ating beloved parents, beloved pastor. Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. So let us give them honor and respect. Amen. Ibigin natin sila, pakamahalin natin sila, isama natin sa prayer dahil silang gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, ang ibigay pong kataon sa ating pong announcement sa ating beloved preacher, Father Carlito. Amen. We are running out of time. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless Pastor Philip Order. Ordained Preacher, Bad Kuya Anel Miranda. Hallelujah. Praise the Lord. Po natin kilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Po natin pinakamalap doon. Hallelujah. Ang hirap mag-announcement, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Amen. Nalangan ko lahat kayo nagugutom na, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Po natin kilang Diyos. So, mga minamahal. Hallelujah. Tagumpay naman ang gawain nating pinakamahal na Panginoon. Victory in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Po natin kilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal. Hallelujah. Dahil po may time limit po tayo dito, mga minamahal, hallelujah, alas 9 lang po ng gabi, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya kung sino yung nais kumain, mga minamahal, hallelujah, may mga pagkain po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya mag-start po tayo magbaklas, habang yung iba kumakain, mga tulong-tulong po, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kailangan po may labas lahat po ng gamit, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, dahil wala pong allowed na gamit po after ng 9 po, mga minamahal, hallelujah. Lahat po, labas po, mga minamahal. Kahit sa labas lang po, mga minamahal, saka na lang po tayo maghakot, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kung sino yung gustong kumain na po, mga minamahal. Kung sino yung gustong tumulong magbaklas, mga minamahal, gamit, mga minamahal, hallelujah. Magbaklas po tayo, mga minamahal, para po sama-sama tayo, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos. Palapakan natin pinakamahal na Panginoon. Banal na gawin po na pinakamahal, mga minamahal, sa dako po ng 600 McGregory Street, mga minamahal, hallelujah, ay Wednesday, mga minamahal, hallelujah, praise God, sa araw po ng Wednesday, hallelujah, praise the Lord, alas 7 po hanggang alas 9 ng gabi, mga minamahal, hallelujah, ang ating Friday service po, hallelujah, ay alas 8 po hanggang alas 12 ng hating gabi, mga minamahal, hallelujah, doon po sa 600 McGregory Street. Palapang ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tapos ako na po, mga minamahal, sa ating closing prayer, hallelujah, pinagay ko na po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother, LB Tuico. Praise the Lord. The Lord. Hallelujah, praise the Lord. Gabi siya beloved teacher. Hallelujah, manalangin tayo. Manal. O kilang mapapala mga Diyos, makaprayan sa lahat malpinon. Hallelujah. Sa panalangin magulang sa iyo malpinon. Sa oras na ito, sa nga tapos sa iyong banalagwain mula sa MCG po songs, sa mga tinisimo sa kapatiran. Hallelujah. Sa pag-awitin ng beloved choir. Hallelujah. Sa pagbigay, higit sa lahat. Sa banal na misaya, amin pakinggan sa oras na ito. Maraming salamat po, Malpinon. Bilagdagdag sa aming panampalataya, Malpinon. Hallelujah, paglilingkod sa iyo, Malpinon. Minsan pa, Santa Pero hiwalay, bawat isa sa amin, ingatan bawat isa sa amin. Hallelujah, hilayo sa mga sa pamakan, pagpalain bawat isa sa amin, Malpinon. Hallelujah, sa oras na ito, sa mga hallelujah sa pagkain na ito, hallelujah. Hallelujah, basbasan mo, Malpinon, bilang kalakasan, pisikal ng katawan. Ibalik mo, Kalmilang Bispo, pala sa hallelujah, ng gandang na hain na tumalpinaon sa pangalan ni Jesus. In Jesus' Praise the name. Lord. Hallelujah. We love you all, but others, Jesus loves you more po, mami na mahal. At mabilisan lang po, mami na mahal. Dito po tayong lahat sa harapan, mami na mahal. Just to document, mami na mahal, ang ating anniversary for the final picture taking po, mami na mahal. Praise the Lord. Habang umaawit po tayo, mami na mahal, punta po tayong lahat sa harapan. Amen. Para sa isang picture po, to document po, mami na mahal, ang ating 11th church anniversary dito po sa dako ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Oh yes, I love you. We love you all, but others, Jesus loves you more and more. Once again, our beloved, praising the Lord. Amen, hallelujah. Extending the Almeida family, standing there. Greetings po, mami na mahal.
God bless you po, mga minamahal, our beloved musicians. I can see Beloved choir members, workers, preachers. We love you all po. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Lahat po tayo, mga minamahal. Oh, yes, I love you with